8 pa nga lang ng umaga at kamumulat pa nga lang ng aking mata ay naliligo na agad nga itong si Axor doon nga sa nabili ni Alili na inflatable swimming pool sa online. Sabi ko nga kay Alili kay aga-aga naman ay pinaligo mo na agad si Axor baka mamaya ay sipunin. Ay wala nang araw siya magawa dahil nakita ng araw yung swimming pool at talagang nagbubusana. Pagpasok niya nga ng bahay ay may daladala nga siyang isang malaking bangus at linisan ko nga raw. At iihaw nga raw namin dun sa labas at mamaya nga raw ay magbubudel fight na naman nga raw kami at talagang wala nang ang katapusan itong pagbubudel fight namin. Wala namang problema sa akin ang magbudel fight dahil napakasarap ngang kumain. Ang problema ko nga laang ay summer ngayon ay hindi ako makakapagtupis. Dali-dali ay hinugasan ko na nga yung bangus sa dala ni Ali at pagkatapos ay inumpisan ko namang igayak itong mga ipapalaman ko doon sa tiyan ng bangus. Gagamit nga lang ako dito ng 3 piraso ng sibuyas, ilang piraso ng bawang at 4 na piraso din ng kamatis. Gagayatin ko lamang ito ng maliliit at pagkatapos ay pagsasama-samahin ko na nga sa isang maliit na lalagyan. At syempre para naman ito ay magkalasa ay maglalagay nga ako dito ng mga pampalasa kagaya ng paminta, magic sarap at naglagay din ako ng kaunting oyster sauce. At syempre para nga maging mas masarap itong ating iihawing bangus ay maglalagay nga din pala kami dito ng 3 piraso ng itlog na pula. Kung hindi nyo pa nga nasusubukan ng maglagay ng itlog na pula sa inihaw na bangus, ito na nga ang panahon para nga subukan nyo dahil nga napakasarap ng itlog na pula sa inihaw na bangus. Inilipat ko na nga sa malaking pinggan itong mga sangkap na hinanda natin kanina dahil hindi ko nga ito mahalo ng maayos. Nimekos-mekos ko nga lang itong mga mare upang sa ganun ay mahalo ko nga ng maayos yung mga pampalasa na inilagay ko kanina. At syempre nung okay na, isinahog ko na nga rin dito yung mga itlog na pula na ginayat ko kanina. Nung maayos na ay kinuha ko na nga itong malaking bangus natin na gagamitin at tinuyo ko nga lang ito gamit itong tissue. At pagkatapos ay kumuha nga din ako dito ng kaunting magic sarap at inilagay ko nga dito sa harap at loob nitong bangus. Upang sa ganun ay maging mas malasa at mas masarap itong ating iihaw na bangus. At nung okay na ay dito ko na nga inilagay yung mga sangkap na inihanda natin kanina. Sa sobrang kawilian ko nga sa paggagayat nga nitong ipapalaman natin sa bangus ay hindi ko na nga namalaya na napakarami nga pala nitong aking nagayat. At talagang nawala nga sa aking isip na iisang bangus pala itong aking papalamanan. Kaya naman kung mapapansin nyo ay talagang bukang-buka nga itong aking bangus at talagang punong-puno nga. Pinagsiksikan ko talaga itong lahat ng aking ginayat dahil sayang naman. Kako ay okay lang naman yan na marami dahil hindi naman yan mangangalat dahil ibabalot naman namin sa foil. Binalot ko nga ito ng maayos dito sa foil dahil ang isip ko nga ay baka nga mabutas. Nung okay na at maayos na nga yung pagkakabalot ay agad-agad na nga kaming lumabas ng bahay dahil dun nga kami mag-iihaw sa labas. Dahil dito nga rin available sa labas ang ihawan at para naman mas feel na feel nga nitong mga batang naliligo na nasa outing nga talaga sila. Nilagay ko na nga yung bangus na iihawin dito sa ihawan at kako kay Alilin ay siya na nga ang bahala dito. Kako ay tignan-tignan nga lamang niya dahil nga ako ay may gagawin nga dun sa loob. Pagpasok ko nga dito sa loob ay ito namang tilapia ang aking niluto. Wala na nga akong gagawin kaartehan dito sa isdang ito dahil nga ipiprito ko lamang ito dahil yun nga ang gusto ni Sainel. Tapos bigla nga akong napalingon dito sa labas at nakita ko nga itong sibuyas na aking itinanim. Ako nga ay tuwang-tuwa sa mga oras na ito dahil nga yanong dami na nga niyang dahon. Kako mamaya ay babawasan ko nga ito ng dahon at ilalagay ko na nga agad sa sausawan ng isda. 1 kilo nga pala lahat itong tilapyang niluto ko dahil nga marami nga kaming kakain mamaya. Pagkatapos ko nga maiprito yung mga tilapia ay agad-agad na nga rin akong naghanda nitong aming sausawan. Bali bumawas nga lang ako ng kaunting dahon dito sa tinanim kong sibuyas ka na Ali dahil nga bago pa lamang ito at siguro nga 1 linggo pa nga lang. Ako nga ay talagang tuwang-tuwa at nabuhay nga itong tinanim kong sibuyas. Bago nga ako umalis dito ng nakaraan ay tinanim ko nga itong sibuyas at kako ay mabubulok lamang ay sayang. At hindi ko nga talaga akalain na napakabilis nga palang mabuhay ng ganitong sibuyas. Nung makita nga raw ni Alili na buhay na nga itong tinanim kong sibuyas, ang sa isip niya nga ay kapag nakita ko nga raw ito ay matutuwa ako. At para nga mas feel na feel ng mga batang naliligo dito sa labas na nasa outing sila ay nagpaihaw na nga rin pala si Ali dito ng maraming hotdogs. Sa mga oras na ito ay tawang-tawa nga ako dito kay tatay dahil nga namimiwas siya dito sa swimming pool ng mga bata. Baka nga raw makakahuli siya ng bangus dito. Sa mga oras na ito ay okay na nga ang pagkain kaya naman inutusan na nga nitong si Alilin yung kanyang pamangkin para nga kumuha ng dahon ng saging. Pero sabi ko nga kay Ali ay parang hilaw pa nga yung mga hotdog kaya naman kako ay ibalik niya nga muna dito sa ihawan. Dahil kako yung mga dulo nga ng hotdog ay parang hindi pa nga luto. Pinunasan nga muna ni Alilin itong dahon ng saging na aming kakainan dahil nga meron ngang mga hayop. Sa mga oras na ito ay pinagtulungan na nga pala namin ni Alilin ang paglalagay nga ng pagkain dito nga sa aming lamesa. Pero bakit gano'n napakalikot ng camera?
Biglaan nga lang pala itong aming boodle fight, kaya naman simplihang mga ulam nga lang ang naigayak namin. At bali meron nga pala kami ditong inihaw na bangus, pritong tilapia, at meron nga din kaming inihaw na hotdogs. Tapos yung nakikita nyo ang mga longganisa ay tira nga lang namin yung kaninang almusal. Tapos yung isdang hiwas naman ay niluto ko nga yung kagabi at yun nga ang aming inapunan. Yung bangus namin naturang nakapoil ay nasunog pa rin. Dahil ito nga si Alilin ay hinayaan nga lang ito dito sa apoy kung kaya't nasunog nga ng kauntian. At mabuti na lang talaga at sa foil nga ito nakabalot, dahil kung hindi ay wala na kaming kakaining bangus. At baka uling na bangus na nga laang ang aming makain. Kasalo nga pala namin sa pagkain itong kanyang kapatid at pati nga yung mga pamangkin ni Ali. Kakaunti nga pala kami ngayon dahil nga tanghali na nga itong aming pagbabudel fight at nakakain na nga yung iba. Sa mga oras na ito ay enjoy na enjoy pa nga ako sa pagkain at hindi ko nga muna iniisip kung makakapagtupis pa nga ako sa aming outing. At awan ko nga ba at napakasarap ngang kumain kapag ganitong mayroon ngang sausawan. At awan ko nga ba dito kay Alilin at panay nga ang akit ng pagbubudel fight ay alam naman na nakadayet kaming dalawa. Basta sa mga oras na ito ang nasa isip ko nga lamang ay okay lang na mataba, ang importante ay busog. O siya, sige at bahala na nga muna kayo dyan sa mga buhay-buhay nyo dahil kakain nga muna kami dito ng marangal. Tapos may sasabihin pa pala ako sa inyo mga mare na kapag ganitong kainan ay wag nyo na munang iisipan yung mga diet-diet na yan ha. Dahil bukas ay pwede nyo namang isipin yon, okay?